buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Are you still searching? Kumisan po ang buhay, parang never-ending search. Tiring and frustrating search. Just a series of chasing pretty rainbows, which when you catch, are not there. What do people want? What do people really need? That search can end because of the Lord Jesus Christ. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon, are you still searching? Or what it means to find Christ. Naghahanap pa ba tayo? O ano bang kahulugan na matagpuan na si Kristo? Sasariwain po natin ang isang istorya sa New Testament na napakapopular at alam ng marami sa atin. At ito po ihahanapan natin ng mga bagong mga katuruan para sa ating pamumuhay sa sandaling ito. John 4:4-19. First of all, we're going to have a panoramic reading. We're going to read the whole episode. And then, we will go back to each and every verse and try to see what the Lord teaches us. John 4:4-19. Now he had to go through Samaria. This is referring to the Lord Jesus. So he had come to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the 6th hour. Yung 6th hour po ay 12 o'clock ng tanghalin tapat. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his flocks and herds?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water so I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." He told her, "Go, call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet. Our forefathers worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where you must worship is in Jerusalem." Then John 4:25-26, to skip a few unnecessary verses right now. The woman said, "I know that Messiah, called Christ, is coming. When he comes, he will explain everything to us." Then Jesus declared, "I who speak to you am he." In verses 28-30, then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ?" They came out of the town and made their way toward him. So the Lord actually was prevailed upon to stay several days and teach these people the meaning of the kingdom of God. And may the Lord bless us through this panoramic reading. Ngayon po, balikan natin. Nakita po natin yung buong balangkas ng istorya. Isa-isahin natin ngayon. So let us read again verses 4-8. Now he had to go through Samaria, so he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the 6th hour. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food.
So, magandang kwento. The Lord opened the conversation with a question. The question was, will you give me a drink? It was a very diplomatic and a neutral and a non-threatening question. Because the object of his question was drink or water, which was really the reason why he was there by the well and what the reason why the woman was there. So that was what he and the woman needed. Very relevant po yung opening ng Panginoon. It's about water. Then verse 9, the Samaritan woman said to him, you are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews did not associate with Samaritans. Ang mga Samaritans po ay hindi ikino-consider ng mga Jews na ka-level nila. Ang tingin nila mababang uri. Because several generations back, yung mga ninuno ng mga Samaritans intermarried with foreigners. And because of that, ang tingin sa kanila ng mga Jews ay mga taksil sa kanilang bayan, sa kanilang lahi, at mga halo-halong dugo ang nasa mga Samaritan na ito, na sa mga Jews, ang tingin nila sa ganong tao ay mabababa. Plus, the Jews considered Jerusalem as the superior mountain in which to worship kaysa yung bundok na pinagwa-worshipan ng mga Samaritans. In other words, there was this strong animosity between these two peoples. Nagpapagalingan, mas magaling kami sa inyo, mas mababa kayo kaysa sa amin. So the woman's reply was confrontational. It was divisive and definitely very hostile. Sabi niya, Hudyo ka, Samaritana ako, ba't mo ako kinakausap? Bakit ka humihingi sa akin ng tubig? Ni hindi nga tayo dapat mag-usap eh. Ang mga Hudyo po, kahit na malayo pa ang lakarin nila paikot, hindi sila dederecho dahil yung shortcut through Samaria. But the Lord made a shortcut. In fact, He really had an appointment with this woman, except that the woman did not know that she had an appointment with the Lord. So kinatagpo talaga siya ng Panginoon doon sa well na yon. Kaya katakatakan may mga Hudyo na naglalakad sa loob ng Samaria. Hindi po common yon. Lalo namang hindi common na makikipag-usap pa siya sa mga Samaritan. Tapos lalaki pa, hindi nakikipag-usap sa mga babae. So there was this cultural divide, there was this gender divide, there was this big spiritual divide between them. At yan naman talaga ang mission ng Panginoon, di po ba? Na tawirin ang lahat ng mga agwat between Him and people. Kaya mula sa langit, nagkatawang tao, tumira sa lupa. Hindi lang tumira sa lupa, naging tao talaga. Samantalang nanatiling Diyos. So the Lord was continuously trying to bridge the gap. At maraming gap nang binridge siya nung araw na yon. Sabi ng babae, bakit mo ako kinakausap? Hindi ka dapat humingi sa akin ng ganyang mga bagay. So yung pong opening na yung Panginoon, napaka-diplomatic naman, non-threatening, will you give me a drink? Hostile ang sagot ng babae. People who react this way are usually bitter. Yung mga tao na kinakausap mo ng matino, ang sagot sa'yo, pabalang-balang. Maganda naman ang opening mo, ang response sa'yo, pangit. Usually may mga hapdi, kirot, may mga pait yan sa buhay na hindi na ibubulalas kaya galit sila sa mundo. People who react this way are usually unhappy. Dapat kahabagan, unawain. People who are troubled. And many of them unfulfilled. That's why they are not nice. So tamang-tama ang Panginoon na ginusto niyang katagpuin ang babaeng ito sapagkat maraming dala-dala ang babaeng itong mga kabigatan. Verse 10, Jesus answered her, if you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked Him and He would have given you living water. Naku babae, kung alam mo lang ang tunay na kaloob ng Diyos at kung sino itong kaharap mo, humingi ka na sana ng living water, hindi basta yung water lamang na kinukuha mo sa well ang pinagsisikapan mo. So the Lord's statements are very interesting. Sabi niya, if you knew the gift of God, therefore the woman did not know the gift of God. If you knew who it is that asked you for a drink, so the woman did not know Jesus beyond His being there, sitting by the well, wanting to drink. These statements were meant for the woman to be curious about the gift of God and about Jesus. Dapat doon ang pansin niya, ano nga ba yung gift ng Diyos at sino nga ba si Jesus. Sabi ni Lord, you would have asked Him and He would have given you living water. The woman was meant to be interested beyond the water in the well, but with the living water, and interested enough to ask Jesus for the gift of God. That was what the Lord was trying to accomplish. Maging curious yung babae sa gift of God, which is the living water, and about Jesus who could give her that living water. So easily, the Lord was directing the conversation to Him and to His gift. Will the woman get it? No. Verses 11 to 12. Sir, the woman said, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water?
Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his flocks and herds? So, dinadala na nga ng Panginoon sa kanya at sa living water ng usapan, umiimbento pa ang babae ng problema. The woman raised the issue of Jesus not having anything to draw water with. Yung po mga balon nila, talagang hindi welcome ang mga hindi taga roon dahil walang pansalok. Hindi katulad ng mga balon na napakarami ko nakitang balon sa Pilipinas, merong mahabang kawayan, tapos merong lubi doon sa dulo, tapos may timba, kahit sinong gustong kumuha, makukuha niya yung tubig sa balon. Itong balon na to, walang panalok. Lahat ng pupunta doon, may dalang sarili niyang parang tali at leather bag sa dulo. Ihahagi siya sa ilalim yun, mapupuno ng tubig, hihilahin niya pataas. Pag uwi niya, dala-dala niya uli yun. So kung hindi ka taga roon, wala kang dalang pangsalok, sorry na lang, may balon, pero hindi ka pa rin magkakatubig. Sabi ng babae, wala naman kayong pansalok, ano ba pinagsasasabi niyang water na ibibigay niyo sa akin? And the well is deep. Saan naman kayo kukuha ng living water na yan? Panalok nga, wala kayo. Tapos, sabi niya, at sa lagay, mas dakila pa kayo sa ninuno namin na si Jacob na nagbigay ng well na ito at uminom pa nga dito, pati kanyang mga alagang hayop. In other words, yung babae humahanap talaga ng away. The issues were petty. These were very petty issues. The woman raised petty issues. Off tangent na siya, trivial pa, pero mataray ang babaeng ito. No? Siguro pinamewangan pa niya. Tubig, bibigyan niyo ko. Pasalok nga, wala kayo dyan eh. So there's pettiness here. Pettiness can withhold blessings. Pettiness and obsession with minor, divisive, and problematic issues can withhold blessings. Excessive defensiveness can withhold blessings. The woman was very defensive. Ayaw niyang tumuloy yung usapan, probably because she had personal baggage. Ayaw niya maging friendly ang tono ng usapan, ayaw niyang lumalim, naglalagay siya ng mga hadlang para huwag matuloy ang usapan dahil meron siya sigurong iniingatan na isang sugatang puso, isang kahinaan na kailangang pagtakpan ng pagtatapang-tapangan. At di ba't ganyan ang mga nagtatapang-tapangan, mga tigreng papel, mga ampaw? Talagang growl, yung pala, takot lang yun sa loob, kaya nagaganong-ganunan. Subukan ninyo magkaroon ng mga maliliit na banggaan at kiskisan ng sasakyan. Ang mga driver ay may dala-dala mga tubo at mag-ahapatan ng tubo. Ikaw ang mali, ako ang tama, ikaw ang mali. Ang nagtatapang-tapangan sa takot na masisi dahil baka siya magbayad. Pero talaga naman kung sasabihin, naranasan ko na yan nung una ako nagmamaneho. Merong sumagi sa akin at pagkatapos talagang tinamaan niya yung kotse, huminto ako. Aba, ang driver may dalang tubo. Driver siya ng jeep. Sabi ko, hahampasin mo ba ako? Ikaw na nga itong nakatama sa sasakyan ko. Ikaw. Hindi kita pagbabayarin. Sinong nakatama sa atin? Ako, sorry. Yung pala. Kailangan mo lang marinig na di kita sisingilin. Aamo ka. Di ba ganun tayo? Nagtatapang-tapangan sa takot na masisi, sa takot na makapagbayad. So, yung mga matatapang na yan, hard enclavements hide, tender things inside. Para lang yung mga tulya, mga talaba, ang titigas ng labas, pero ang loob kasi malambot. So, itong babaeng to, ganyan. Astig-astig siya. She was very defensive. Pero atin pong pansinin, di bali na ang Panginoon na pumunta sa balon alas 12 ng tanghali, tanghalin tapat. Kasi nagbabiyahe siya Naglalakad siya Ang babaeng ito, bakit siya umiigib ng tanghaling tapat? Ang mga babae po ang umiigib sa Middle East. No? Sila ang kumukuha ng tubig. Nilalagay nila sa jar, buhat-buhat nila. Kaya ang Panginoon ay nagsabi na, sige, may makikita kayong lalaking may buhat na water jar, sundan nyo siya at siya ang magdadala sa inyo ng kailangan ko. Madaling kilalanin kasi walang lalaking nagbubuhat ng jar na may tubig. So, babae ang umiigib, at umiigib po sila ng tubig ng bago uminit ang araw kasi alam niyo, Israel desert. So, dapat yan mga alas 5, alas 6 ng umaga bago uminit ang araw, o kaya mga alas 5, alas 6 ng gabi, ng hapon, mga alas 4. Doon uli pwedeng umigib kasi hindi na masyadong matindi ang init ng araw. Ngayon, ang mga babae sa tabi ng balon, naglalaba-laba, nagchichismisan, tinatagalan ng pagsalok para masagap ang lahat ng mga alimuom ng bayan, ang mga kwento-kwento. In other words, the well was a social place. It was a place where you exchange gossip, kwentuhan, chismisan. So, ba't kaya ang babae kung kailan tanghaling tapat tsaka iigib? Siguro, iniiwasan niya ang mga chismosa ng bayan. Umiiwas siyang makipagmabutihan, makipagkwentuhan sa mga kapwa niya babaeng umiigib. Ano kaya ang inililihim ng babaeng ito at ganon siya kailap? No? What could she be avoiding? John 4:13-14, to continue, Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him
will become in him a spring of water welling up to eternal life. So, hindi nagtagumpay ang babae na lituhin ng Panginoon at maalis yung focus ng Panginoon sa tunay na topic na binuksan niya, which was about water. So, the Lord was not drawn nor distracted into the woman's issues. The Lord stuck to his issue of living water. Yun ang dahilan, kaya nga niya, kinatagpo ang babaeng ito dahil sa living water. Kumisan po tayo, makikipag-Bible study, magsishare ng katotohanan. Ang goal natin, masave yung tao. Tapos, nakipagtalo na tayo. Dahil binuksan nila yung topic na, paano itong dinadasalan ko, paano yung dasal ko, paano yung relihiyon ko, mamaya nagsasabunutan na kayo dalawa doon. Hindi na nakarating doon sa topic ng salvation dahil nadadala tayo sa mga bagay na hindi naman kailangan sa pag-uusap tungkol sa kaligtasan. So the Lord stuck to his issue. And the Lord's statements about the living water, you should notice, those who drink it will never thirst again. Para na niyan sinasabi, yung tubig na dinadayo mo dito, mamaya uhaw ka na naman. Kukuha ka uli, sasalok ka uli ng tubig. Bukas, uhaw ka uli, sasalo ka. Kung alam mo lang kung anong tubig ang pwede kong ibigay sa'yo, kung kilala mo lang ko, yan ang hihingin mo, at di ka na mauuhaw pang muli. Sabi, the living water will become an internal well. It will become an internal spring unto eternal life. Hindi lamang para sa biological life, earthly life, kundi eternal life. Yung tubig na ibibigay ko sa'yo. So people can receive the living water if they ask the Lord. Kung sila lang ay hihingi. Pahalos sabihin na lang ni Lord, humingi ka, ibibigay ko sa iyo. Ready na ako to give it. And in verse 15, the woman said to her, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. Ibigay niyo po sa akin nang wag na akong mauhaw uli. Ayoko na nga pabalik-balik dito So obviously, hindi naman talaga nag-e-enjoy yung babaeng pumunta sa well. Alam niyo po, kahit mahirap umigib ng tubig, hindi naman nahihirapan yung mga babae nun. Dahil sa kanila, it was a matter of course. Wala pang ibang lifestyle. Hindi naman nila alam yung gripo. So, hindi nila iniisip na mahirap. Sabi nila, natural lang yan. Yung many women pa nga looked forward to drawing water because they could socialize. Ang United Nations, meron pong pinalagyan ng mga gripo, isang village sa Africa, ay na-expect ng United Nations, magpapasalamat yung mga babae. Nung lumabas na ang tubig sa sarili ng mga bahay at may gripo na sila, nagalit ang mga babae sa United Nations. Dahil hindi na daw tuloy sila, pumupunta doon sa balon, hindi na sila nagkikita-kita, hindi na sila makapag-chismis. So nakikita nyo, merong dahilan, may social aspect ang mga ginagawa ng tao. Hindi ko mo sa tingin mo, mabuti sa'yo, mabuti na rin sa iba. Pero pansinin nyo po, the woman called Jesus, Sir. And she asked for the living water so she would not have to get thirsty. So she would not have to keep on drawing from the well. Kinakatakutan niya siguro ang bawat panahon na lalabas siya ng bahay at iigib doon. She was beginning now to understand and to desire God's gift and to be polite to Jesus. Nagkakaroon ng bunga ang kanilang pag-uusap. Verse 16. Dahil sabi ng babae, Sir, bigyan niyo po ako ng tubig na yan. Gusto ko po yan. He told her, Go, call your husband and come back. Sabi ng Panginoon, sige, gusto mo ng tubig na yon, tawagin mo muna yung asawa mo na nasa bahay, bumalik ka rito, at saka natin pag-usapan niyang paghingi mo ng tubig. So for her to receive God's gift of living water, she had to call her husband first and come back to him. Verses 17 to 19. I have no husband, she replied. Jesus said to her, You are right when you say that you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true. Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. So, buong lakas ng loob niya sinabing, wala akong asawa. She declared that she had no husband. And the Lord affirmed her honesty. Tama ka, wala ka talagang asawa. Kasi yung 5 naging lalaki mo na hindi mo asawa at yung lalaki ngayon sa bahay mo, di mo rin asawa. Tamang-tama ang sinabi mo. Sabi ng Panginoon. So the Lord brought the matter up concerning the man in her house and all the men she loved before. Siguro yun ang kinakanta niya pagka-igib siyang tubig. To all the men I loved before. Because the men were not the woman's husband, but the men were the woman's thirst. They were her desire. So the men of her life were like the water at the well. Because those men were objects of daily fetching, of routinary and cyclical labor and hard work. And yet they never really fully and permanently satisfied her. Kita niyo po yung poetry. Parallelism, the metaphors.
Ang babae, igib ng tubig, iinom lang sandali, uhaw uli, sobrang trabaho para umigib uli, sobrang kahihiyan ang haharapin at danger para umigib lamang ng tubig na nawawala din naman agad ang bisa sa kanyang buhay. Tulad din ng mga lalaking dumaan sa kanyang buhay at lalaking nasa bahay niya ngayon, sobra siguro niyang pinagtatrabahuhan, ang hirap-hirap makuha, ang hirap i-maintain, pinaglilingkuran, pero konting satisfaction lang naman nakukuha niya, kaya nga nakaka-anim na siya. Kasi kung nakakakita ba siya ng satisfaction, di na nahimik na siya sa isa. Bakit nakaka-anim na? What she superficially wanted was men, but what she really needed was love. What she really needed was love that only Jesus could give. That Jesus could give freely, fully, and permanently. Akala ng babaeng ito, hindi siya makakatindig ng walang lalaking kinakapitan. Para siyang baging, kailangan niyang may puluputan. Akala niya hindi siya mabubuhay ng walang lalaki, walang props. Kailangan laging merong sasandalan, may aasahan. Sinasabi ng Panginoon, kaya nakaka-anim ka na, dyan sa illusion mo, nasasaya ka. Magkakaroon ka ng security, magkakaroon ka ng meaning. Pero tamo, nakaka-anim ka na, hindi mo pa natagpuan. At kung hindi pa kita kinatagpo ngayon, baka 90 anyos ka na, at nakapitumpong asawa ka na, hindi ka pa rin masaya. So Jesus brought up the matter of her husband because the Lord wanted her to realize that the deficiency of her present water is so terrible and all her past waters were deficient. And that the Lord's touch begins with addressing people's genuine needs. Ano bang genuine need niya? Na kailangan maunawa niya the mistakes in the object of their search and in the manner of their search ng mga tao. Sabi ni Lord, o sige, bibigyan na kita ng living water, tawagin mo muna yung asawa mo. Ang ibig sabihin, isettle muna natin ang matter na ito. Kasi hindi ka pwedeng magkaroon ng living water kung punong-puno ka ng false and fake water. Hindi kita pwedeng bigyan ng tunay na kapayapaan kung ang paghahanap mo ay hinahanap mo dyan sa mga lalaking yan sa buhay mo. Hindi ka pwedeng magkakaroon ng fulfillment kung dyan ka sumasandal sa iyong kasalanan, sa iyong paghahanap. Never-ending search. Sabi nga ng isang naghahanap lagi ng pag-ibig, the heart is a lonely hunter. So the Lord was factual, diplomatic, but non-judgmental. Something for people to learn today. Hindi naman niya kinonsinta yung babaeng, sige, bibigyan na kita ng living water, kahit anong kalagayan mo, mabait naman ako eh. Kaya may lalaki ka dyan, kaya asawa mo yan, kaya hindi, bibigyan na kita. Hindi. Gusto ni Lord, ituwid mo na yon. Because no two things can be at the same place at the same time. No one can serve two masters. You want the Lord's touch, you've got to forgo and live your life of sin. Yan ang sinasabi sa babaeng ito. Gusto mo pala ng living water, ituwid-tuwid natin ang buhay mo. Sapagkat hindi pwedeng sabayan. So, ang babae naman, nagulat. Sino ito? Ngayon ko lang nakita sa tanang buhay ko, bilang na bilang ang aking mga pag-ibig. So sabi niya sa verse 19, Sir, umamo, I can see that you are a prophet. Biruin niyo, alam niyo ang buhay ko. So the woman recognized Jesus as prophet. Etong tanong, what can happen to a person's life when that person at least recognizes Jesus as prophet? At least. Kahit man lang propeta lang. Hindi pa Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Of course, when you recognize Jesus at least as a prophet, you would be ready for His ministration. There is acceptance of ministration. Then, of course, you will be ready for restoration. And if you are ready for restoration, you will be ready for fulfillment and satisfaction. Then you will begin to have joy. Then you will not be thirsty again. And when you are not thirsty again, the boy toys will become irrelevant. Kaya pinapahalin tulad ng Panginoon, yung water na iniigib mo, pinaghihirapan mo, ang hirap-hirap makuha, sandali lang ang saya mo, uhaw ka uli, itong living water ang ilagay mo sa buhay mo. In other words, get rid of these false promises and get the true promise of God. Don't fall only for romance, but fall for love, for God's love. Because that is what you really need. You think you need men? No. You need security. But these men cannot give you that. Because the more you like them, the more you love them, the more afraid you are that they'd leave you. So paano ka magiging secure? Sabi ni Lord, I'll give you the living water. Hindi naman tinutukoy ni Lord yung talagang tunay na H2O na ibig sabihin, pag tinanggap siya, hindi na iinom ng tubig na H2O uli kahit kailan yon. Dalawang tubig ang pinag-uusapan dito at dalawang uri ng men ang pinag-uusapan dito. Parallel. If she was no longer dependent on her boys, on her men, she would be free. At ang gusto ng Panginoon, maging free ang babaeng ito. Hindi sila ang kailangan mo. Nakita mo't nakaka-anim ka na, di ka pa rin tumitigil, kasi hindi mo natatagpuan yung tunay mong kailangan. So, hindi yan ang iyong dapat na hanapin.
Yung babae naman, napag-isip-isip siguro, teka, may itsura pa naman yung nasa bahay. Iniba topic. Verse 25, the woman said, I know that Messiah called Christ is coming. When He comes, He will explain everything to us. Dahil siya'y na-corner, sabi niya, pagdating na lang ng Messiah at saka pag-usapan ng mga bagay na yan, siya ang magpapaliwanag, hindi ikaw. So the woman talked about the Messiah as yet to come, probably to delay obedience. Kasi future tense pa darating pa lang ang Messiah. So she wanted to delay obedience, she wanted to delay correction of her life. Verse 26, then Jesus declared, I who speak to you am He. Wala nang magawa ang babae. Jesus revealed Himself as the Messiah, who was already there, who has come. Therefore, to teach this woman to obey right then, to be restored right then. Sabi, huwag na nating ipagpatumpik-tumpik pa yan. Huwag nang i-delay. Yang sinasabi mong Messiah na magpapaliwanag, heto na ako yun at ipinapaliwanag ko sa'yo. 28 to 30, anong ginawa ng babae? Then leaving her water jar, the woman went back to town and said to the people, come, see a man who had told me everything I ever did. Could this be the Christ? They came out of the town and made their way toward Him. So the woman did something very, very unusual. The woman left her water jar. Kaya nga siya lumabas ng bahay tanghaling tapat dahil sa tubig. Pero nung nakilala ang Panginoon, nalimutan ang kanyang sadya at pakay, nagkaroon na siya ng bagong kahulugan ng buhay, bagong misyon. So nang bulahaw siya ng buong kapitbahayan, ginising niya ang lahat. Sabi niya, could this be the Christ? Hindi niya sinabing, I have found the Christ, dahil baka isipin ng mga tao na babaliw siya. Ang maganda ng opening din niya, tanong, parang opening sa kanya ni Lord. Sabi niya, could you give me living water? Tanong din. Bahala ka kung anong sagot mo. Ang mga tao naman, siguro katakataka itong babaeng itong iwas ng iwas sa atin, ngayon nag-iimbita. At yung buhay niya na dating iniiwas niya mapag-usapan, ngayon ay binubulat-lat sa harapan natin dahil sabi ng babae, He told me everything I did. And on the strength of her testimony, the people went to Jesus. And to make a long story short, they all heard His teaching and prevailed upon Him to stay another day. So her precious baggage, the water jar, was now uninteresting. It has now become a needless extra baggage because she had been set free. Pagka yung dating mga gustong-gusto nyo mga anito, ay pwede nyo na ngayon talikuran, aba, free na kayo. Pagka yung dati nating mga relasyon na mga mali at immoral ay tinatalikuran na natin, you have found the living water na pwede nyo nang iwan yung basta na lang water dyan. Pag ang ating mga bisyo, ay pinagtatapon nyo na yung inyong mga kung ano-anong paraphernalia ng paninigarilyo, ng mga drugs, aba, nakita mo na ang living water. Naging baliwala na sa iyo yung jar of water na dati everything to you. Pero, baliktarin natin yan, mga kapatid. Kung yakap-yakap nyo pa rin yung jar na ito, basta kahon. Naging bayong na yon, bayong. Ito pa rin ako, hindi ko papalitan. Baka hindi pa talaga natin lubos na nakikilala ang Panginoon. Kung ipinagpipilitan pa rin natin umuwi doon sa kung sino man yung ika-sixth husband na nasa bahay, baka hindi pa natin lubos na naunawaan ang ibig sabihin na matagpuan ng Panginoon. Hindi naman tayo gustong tanggalan ng Lord ng kaligayahan Ang gusto niya itanggalan tayo ng mga baggage at maging free. That's why He says, say goodbye to these things. I'm going to show you a much greater thing, a better life, not just water, but living water. What is the connection between the woman and the people today? She and the people today work so hard to get ordinary water, to keep, to replenish, and to find fulfillment in ordinary water. Ang buhay, ang ambisyon lamang ang Diyos. Ang pangongolekta lang ng orchid ang Diyos. Ang pagpapasikat lang sa sarili ang Diyos. Yung pagpapayaman lang, magkaroon ng mga ganitong bahay, ganitong kotse, yun ang Diyos. Sabi ni Lord, that's ordinary water. Huwag yan ang pagtuunan mo ng pansin. Ang pagtuunan mo ng pansin, what I can give you. Because I can give you something that lasts. Something that doesn't have to be refilled every day. Because it is like a spring that wells up by itself. Isang bukal na hindi mo na kailangan lagyan ng tubig sapagkat bumubukal ng kusa. Ano po ba ang mga ordinary water ng buhay? Pwedeng people. Ang water mo, people or things, ideas, interests, causes. Meron akong cause. Ito na ang cause ng buhay ko. Yes, that's important. Pero kung ito ang nagiging cause naman ng iyong problema, ng sakit mo ng puso, ng mga pagdaramdam mo, at kung ano-anong mapabigat sa buhay, there must be another cause.
that can give you better peace and better happiness. While this woman had her water and those husbands for a while, well, for a while, she got satisfaction from that. But now that she has found the Lord face to face, she must be ready for another level of joy, another kind of water, another kind of husband. Because such waters lack permanence, and they lack genuine substance to fill needs. And it's so frustrating because you work so hard for so little. Kumisan po nadadaanan ko sa maraming mga neighborhood, yung mga umiigib-igib ng tubig, merong maliit na mga trolley, may mga gulong-gulong na, may mga container. Buong buhay yata nila, tubig na lang talaga ang inaasikaso. Nakapila sila ang tagal-tagal. Pagkatapos, ang hina-hina ng tubig na pinipilahan. Tapos ang tagal-tagal bago ibalik, parang naubos na ang buhay sa tubig. Ganun lang kaya ang plano ng Diyos para sa buhay natin. Para din yung nakikita ko ang daming mga babaeng nasa mga kapitbahayan, madadaanan mo. Laban ng laba, araw-araw. Pagising nila, maglalaban na sila halos hanggang tanghali. Araw-araw, nilikha kaya sila ng Diyos para maglaba. Hindi naman masamang maglaba, pero dapat tayong makalaya dyan. Baka invento ka ng paraan. Maybe magsuot ka ng hindi masyadong laging nilalaban, o mag-washing machine ka. Pero alangan namang maging alipin ka ng batya. Araw-araw hanggang kamatayan mo na, laba. Alam nyo pa, nakikita ko eh. In one of our residences, may mga kapitbahay na pag tumingin ka doon sa veranda, malayo, laban ang laba, araw-araw, parang puro talang laba ang ginagawa. It is so enslaving. Pero hindi lang laba ang nakakapagpa-enslave. May mga tao naman, panood ng video, araw-araw, yun na talaga ang vision nila. Meron naman, pagkapananghalian, nagpapanggingginan, nagtutong-its, nagmamadyong na hanggang hapon, araw-araw. No? Yun lang kaya ang buhay. Kaya sabi ni Lord, yung mga water nyo na yan, nakakasatisfy ng konti, kaya nawiwili kayo. Pero kung hindi nyo pa natatagpuan yung tunay na water, maghanap-hanap kayo sapagkat hindi lang yan ang ibig sabihin ng buhay. Parang yung isang palaka daw na nasa loob ng balon, pagka daw tumitingin siya at tumitingala, nakikita niya yung parang bilog na labi ng balon at nakikita niya yung langit. Sabi ng palaka, I am so privileged, kitang-kita ko ang kalakihan ng langit. Sapagkat hindi pa siya nakakalabas sa balon, hindi niya alam na pagkaliit-liit pala nang nakikita niya. Kaya sabi ni Lord sa babae, ito lang ba ang hanap mo sa buhay? Ito lang ba ang satisfaction mo? Hindi kita nilikha para dyan lang. Ang cheap mo. Nakaka-anim ka na. Pag hindi kita pinigil, hanggang 70 anyo siguro, dami pa yung collection mo na yan. At 90 anyos ka na, umiigib ka pa rin dito dahil maliligo na si Bogart. Ikaw pang taga-igib. Siguro yung lalaki ang may kailangan ng tubig. Honey, wala na tayong tubig. Labas naman si babae kahit 12 na tanghali. Sabi, hindi lang yan ang buhay. Ang tanong po tayo, ano ba pinagkakaabalahan natin? Ano ba ang buhay natin? Ano bang pinagbubuhusan natin ng pansin? Yun lang ba yun? Sabi ni Lord, I came that you might have life and have it to the full. A full life. But for us to have a full life, we must be free from having to be slaves of anything or anyone. So, pwede ngayon. Pwedeng totoo yan. The woman could leave the water jar because she already found what she really needed. And if she did not meet the Lord, the rest of her life would be a never-ending search, would be a never-ending lonely hunt. And when she's about to die, she probably will say that the heart is a lonely hunter. Kasi hindi natagpuan yung dapat. This can be true today when searchers, when lonely hunters meet the Lord. They can find life. And they can afford to leave that water jar and go to the people they don't even want to face and say, I have found the Messiah. You must find Him too. Dahil sobra siyang nasyahan, gusto rin niya pati ang kanyang mga kapitbahay ay masyahan. Could you be tired of fulfillment, of searching for fulfillment? Could you be tired of search for meaning? Could you be tired of search for joy? Merong isang awit, tamang-tama yung title, Pagod na Puso. Pagod ka na ba kahahanap? Kahahanap ng sales, kamimit ng kota, kahahanap ng pag-ibig, kung ano-ano na ang sinikap. Pagod ka na ba? Gusto mong malaman ng future, napuntahan mo na lahat ang manghuhula. Pagod ka na ba? Ano ba talaga ang meaning ng life? Sabi ng Lord sa Matthew 11:28. Come to me, all of you who are tired and burdened. I'll give you rest. Yung babaeng yon, buti na lang natagpuan niyang Lord ng malakas-lakas pa siya. Nagkaroon siya ng rest ng maaga-aga. Hindi naman dapat rest in peace.
na kung kailan ka nalang pumunta sa langit, saka ka natahimik. Pwede pa ngayon. This side of eternity, we can have peace. Dear Lord, ituro niyo po sa amin. Ano-ano ba yung props ng buhay na nagpapagulo talaga? Ano-ano ba yung husband in the house? The man loved before by this woman na may mga equivalent sa buhay namin ngayon. Walang katapusang paghahanap, pagsisikap. Ang kinakawian din lang ay wala. Malungkot pa rin, kulang pa rin. Ituro mo sa amin, Panginoon, na kayo lang naman talaga ang kailangan namin. Na lahat na lang ng bagay o tao sa paligid, bonus, dagdag. Meron man yun o wala, kung naroon kayo sa aming puso, kumpleto na. Like this woman willing to leave the jar because she found you, O God. Nawa ang aming puso, makita ang katotohanan ito. Nais kong manalangin, I like to pray for people. Siguro napapagod na rin kayo ng kahahanap ng kung ano-anong meaning, substance, success, joy, happiness, pleasure. Pero ngayon sa ating pagbubulay-bulay ay pinatanto sa atin ng Panginoon na siguro kung may kulang sa buhay natin, ang Panginoon ang kulang, kaya kulang yan. At nais niyong sabihin ngayon, Lord, nabubulagan man ako, nagkakamali man ako ng paghahanap ko nung ipupuno sa mga kakulangan ko. Ngayon nais kong hilingan kayo po ang pumuno. Tulad ng sinabi ng babae, Lord, give me this living water. I like to lift my heart to you, O God, and say, fill my needs. Kayo ang kailangan ko. Kayo ang pumuno sa akin. Buksan niyo ang aking mata na makita na hindi talaga yung mga bagay na gusto ko ang kailangan ko, kundi kayo. Kung ganito po ang dalangin na inyong puso, I like it to stand because we're going to pray. That the Lord will fill our needs. That the Lord will say, I am here. I like to fill your needs. I like you to stop searching. Tama na yung kaiigib mo na yan. Tama na yung pagpapalit-palit mo ng mga kapartner sa buhay. Tama na yung paghahanap na yan. Pagkukolekta ng tao o bagay o anuman, na kulang din at kulang, di naman nagiging sapat. Panginoon, sa pagtayo ng mga anak mo, kinikilala po ang isang kamalian ng paghahanap. Mga paghahanap sa mga pangangailangan, paghahanap ng pagtingin, pagkalinga, kaligayahan, security, happiness, kung saan-saan hinahanap, sa inyo lang naman pala natatagpuan. Nananalangin ako, Panginoon, para sa lahat ng tumitindig. Punuin niyo po ang pangangailangan. Lord, we lift our hearts like empty cups. Fill our hearts with your presence, with your love, with your essence, with your spirit. At nang sa ganon, yung mga bagay sa aming paligid, bagamat ibinadagdag mo at ibinibigay sa amin, ay para na lang silang mga icing on the cake. Para na lang silang mga dagdag sa pagpapalang ibinibigay mo. Subalit, Lord, we want you and more of you. In your own way, in the way that only you can do, O Lord Jesus, fill our hearts. Fill us like empty vessels, like empty cups, because only you can fill our needs. Only your power can make us see what we really need. Buksan mo ang mata namin, huwag kaming mabulag sa mga gusto namin, kundi makita namin kung anong tunay na kailangan namin. At yun ay kayo. Thank you, Lord, for this story, na makikita namin na aming sarili sa babaeng itong naghahanap at tapos ay natagpuan nyo. At kung paano sila ikinatagpo mo, Panginoon, isang tanghaling tapat about 2,000 years ago, kinakatagpo mo rin kami ngayon mismo. Because you're only a prayer away. And we ask you, Lord, fill the needs of your people. Unmask the work of the devil. Take away the cover from our eyes so we can see the truth that what we really need is you. Salamat sa pagkakinig mo sa dalangin ito. Salamat sa paghipo mo sa bawat pusong sugatan at mahina at naghahanap. At nawa ang liwanag mo mag-umapaw sa amin. Patuloy tayong yumuko sa presensya ng Panginoon. At nais kong buksan niyo ang inyong puso sa Panginoon. Patuloy na tanggapin siya, Panginoon at tagapagligtas. At kung nagawa niyo na ito, tanggapin ang iba pa niya mga inaalok. Kapayapaan, kahulugan, lalim ng espiritualidad. Open your hearts to the Lord Jesus. Speak to Him and let Him fill all the empty spaces of your heart with His powerful and loving presence. In silence, continue to be with the Lord. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Are you still searching?
pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulong ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa rin danan? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay, katwiran niyo aking tinataklan. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Laging laman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit. Walang sino mang maaring magwala, kaligtasang ikaw ang nagpikat. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas.
ating pigil sa pangunahing panauhin. Tayo na pumawit, sumaya sa pagtugin, at siya'y magkakapiling. Pagbitas kay Jesus kapatiran, itaas natin ang kanyang ngalan. Sa nagkakaisang likilig siya'y mapapurihan. Pagbitas kay Jesus kapatiran, itaas ang kanyang karangalan. At sa isang biting pangunahan ang ating bayan. Ating Bawat isa'y magpuni, kaninang hapit ng pagpuri. ang walang nagkaaway, pista ay binawi. Ito ang lugar natin. Pagbitas kay Jesus kapatiran, itaas natin ang kanyang ngalan. Sa nagkakaisang mithiin siya'y magpapurihan. Pagbitas kay Jesus kapatiran, ipagdiin ang kanyang karangalan. Pagsabay sa biting pangunahan ang ating bayan. Halina tayong magpista! Napakaligaya at igib ng kanyang pagpapala sa ating pagmasidak sa nadarama, nagkakais at sama-sama. Jesus Pilipinas, pag-ibig sa Diyos ay maglilihas. Pagpinain ang hanip, lingapin ang kanyang hiyas. Pagpista kay Jesus Pilipinas, kalooban ng Diyos di amalas. Inayat siya ang Panginoon at tagapagligtas ng Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin. Lahat ng kabigatan ng isip at katawan, ilalagak ko na sa inyong
Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghako sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglingaw. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling mo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso, naghahanap ng ligaya. Napatan ng lunas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglingaw. Narito ako ngayon, ituloy mo sa bisig ng iyong pagmamahal. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay pag-ibig. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglingaw. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglingaw.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!